So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online leading application. So meron akong share sa inyo na isang mga comment ng mga longest viewers natin, no, na mula siguro sa mga agent ng mga online leading application. So natatandaan nyo yung ka-upload ko lang na videos about sa pamimake ng documents. So dun po nagsimula. No? So hindi ko na kailangan i-post dito sa screen yung comment ng mga agent sa videos na yon, dinelete ko na automatic so again, hindi ko po kinukonsinte or hindi ako nagbibigay ng idea para sa mga borrowers ng online lending application na gumamit ng mga false information like pamimeke ng address, pinagtatrabahuan, mga cellphone. So hindi ko po intention yung ganun actually sila po yung nag-open up sa akin, sila po yung nag-share ng ganung classic strategy, no. Actually dati nagawa ko na po yun, pero gaya nga ng sabi ko, masama po yung ganun, hindi po maganda yon kasi in the end of the day, if napatunayan na namimeke tayo, pwede po tayong kasuhan din. Pero hindi na po yung ginagawa ng mga Ola company, no, kasi alam naman nila na meron din silang mga kamalian or paglabag sa batas, no. Again, hindi ko po kinukonsinte yung mga borrowers ng online lending application na gumamit ng false information. Sila na mismo, no, yung gumagawa ng ganung klaseng strategy. And then yung mali lang din naman kasi dito ng mga online lending application company, hindi nila masyadong chine-check yung background ng maigi yung kanilang mga borrowers, no. If legit ba talaga lahat ng information na binibigay sa kanila, no, basta na lang. And I found out this past few days mga ka-lifestyle, yung mga online leading application company din is lahat po ng mga nag-apply sa kanila, hindi na nila kino-confirm or tinatawagan yung mga binibigay na reference, no. So then dati rin meron din akong nabasa dati na binibigay na numbers ng mga borrowers nila is yung mga agent din na tumatawag sa kanila. Again, yung mga numbers na yun mga ka-lifestyle is hindi nyo pwedeng tawagan or pamiskulan, so pag ginamit nyo yun, pag tinawagan ng agent tapos hindi active, so reject pa rin po kayo, no, kasi hindi nyo po yun pwedeng textan, hindi nyo po yun pwedeng tawagan yung mga ginagamit na numbers ng mga agent, so yun, so yun, again, sa lahat po ng mga may problema sa online leading application, no, na please share this video para for awareness mga ka-lifestyle, no? Hindi ko po talaga intensyon na magbigay ng idea ng like pamimeke ng documents, no, kasi in the end of the day, again, pag pinurso talaga ng mga online leading application company na pa-imbestigahan kayo, pwede po kayo makasuhan, so nagagawa lang din. Gusto ko rin pong linawin sa inyo, hindi lahat po ng Ola, hindi lang po lahat ng Ola farmers yung gumagawa ng ganun, yung mga legit din talaga na borrowers ginagawa yun kasi for the sake of their privacy din, kasi alam din naman nila yung background ng mga online leading application, yung karakas ng mga online leading application agent, idadamay lahat. That's why hindi natin sila masisisi if gumagamit sila ng mga false information, so nasa sa kanila pa rin yan if gawin nila yon, say in the end of the day, sila rin din naman yung magkakaproblema, but this is not advisable, kasi parang niloloko rin din natin yung sarili natin, so pinakamagandang gawin po talaga is wag na lang mag-loan sa mga online lending application. Check natin ng maigi yung background nito, especially yung mga sikat na mga online lending application. Yun po talaga yung mga yun po talaga yung known or kilalang mga haras, no. Again, sa lahat po ng mga borrowers ng online lending application or maglo-loan pa lang ng nagagamit ng mga false information like address, fake numbers, yung ID hindi naman mapipeke yan. It's up to you kung paano nyo kung gagawin nyo yan or hindi, no. Pero yan po yung pinaka mabisang way para hindi maharas yung mga
hindi maharas yung mga contacts nyo or hindi kayo mapuntahan directly sa inyong lugar, no? Especially kung around Metro Manila lang kayo. So yun yung pinaka iniisip, then yun din yung pinaka way ng ibang mga borrowers para hindi aside sa protektahan yung kanilang privacy, para hindi din sila mapuntahan, no? So hindi na po bago yan, I mean matagal na pong ginagawa yan, ano. Alam ko yung mga agent na nanonood ng videos natin, alam yung ganyang strategy, no? So vice versa lang, no? So once na naloko kayo ng online loan apps, na naloko rin sila, naloloko rin sila ng ibang borrowers. So ganun lang yun. Again, linawin ko lang, no, hindi lahat ng all farmers, no, gumagamit ng ganyan lang klaseng strategy. So yun lang mga kalaksan. So yun lang mga lifestyle, no, share ko lang sa inyo para kasi meron kasing mga tulongges na nag-comment, ano. So yun lang, peace.